day 2 is a little bit, if kahapon medyo may maraming aberya when I was roaming around the different voters registration center in the municipality of Bungao, ang una kong nakikita yung isang tambak na tao na nakalinya. Well, siguro as far as the COMELEC is concerned, maaring may sistema sila that dun sa first day, una silang magre-release ng a form between 150 to 200 para lamang ma-meet yung 200 na capacity ng voters registration machine, pero hindi ho lahat ay na-accommodate because of the power supply interruption. Hindi ho niya na-meet. Malamang ang pinaka marami is mga 180 or meron din, may mga nagsasubmit din ng mga 200 na sa mga lugar na meron ding ilaw kasi nagkaroon nga ng sectional brownout, and karamihan sa mga areas where the voters registration center and machines are located ay may brownout ho. So nagkaroon ng parang ganung klaseng aberya, and well, I think pangalawa, people are excited, people are curious dahil nga naalala ko yung hirap na inabot namin dun sa pag-akyat sa mga lansa for the IEC. Hindi lamang ho kami na kontento utilizing the airwaves of radio station, the XGD. Unlike nung 2010, personally hands-on ho kami sa aming IEC. We go around the community as far as Taganak and Mapun. Pumupunta ho kami, and this time medyo a little bit na apikihan, kaya ang ginawa namin is umaakyat ho kami ng lancha. Aside from the schools, from the madrasa schools, from the community-based IEC na ginawa namin, umaakyat kami ng lancha papuntang island municipalities. Ironically, dun sa mga dun sa mga IEC namin sa mga lancha, may mga hindi pa nakakaalam na deleted na yung kanilang registration nung nakadang March 1 to 31. Kaya nga sabi ko, napaka-vital talaga ng IEC campaign. Anumang kampanya mo, anumang project, talagang napaka-vital ng IEC. Doon lang nila nalalaman itong tungkol sa double registrants. Doon lang nila nalalaman na hindi na po, a big no-no na po yung 14 years old na pwede nating hakutin at bumoto. Talagang hindi na pwede. May kaninang umiikot ako, may mga in one area, voters registration center, nakikita ko yung may mga underage, pero yung mga EOs, they just go ahead with the registration. Tapos tinitingnan ko, inoobserbahan ko, tapos my mind went back dun sa press con at saka sa command conference at saka yung mga collaborative meeting namin, that the election supervisor was explaining, sige lang, go ahead para hindi magkainitan. Let them register hanggang gusto nila. After all, 2 months after, madidelete naman yung mga registration ng mga bata na yan, yung mga underage na yan. So, mga double registrants, iba-block din ng machine. So, parang, okay, sabi ko. And then I went out from the room and go to another areas na ay talagang nagkairingan sa some other halos magsuntukan. In one of the reports na re-receive ko from Simonol municipalities, kamuntik-muntikan ng magsuntukan in Tubigindangan, yung mga magkabilang partido, yung supporter ng ibang partido. Meron pa akong isang volunteer na pinupunitan siya ng form sa pag-aakalang election official siya dahil napakaganda niyang babae, na ang puti-puti niya, ang tangkan-tangkan niya. Things like that. But what I can say about yung aming mga volunteers all over the province of Tawi-Tawi, from the reports that I gathered from them, 85 to 88% tumutulong ang PPCRB, nagiging assistant ng mga election officials. And I'm really very proud of it. Proud about it dahil nagkaroon ng kabuluhan yung presence namin in the different voters registration center, and hopefully tuloy-tuloy na magiging ganito hanggang sa katapusan, nang sa ganun pwede naming sabihin na
may nagawa kami dito sa historical event in the lives of the people in the ARMM Tawi-Tawi in particular, para lamang malinis at ma-erase totally ang imahe ng ARMM, kasama dyan ang Tawi-Tawi as the Tining capital. I will be giving you more updates hanggang sa katapusan and assessment and observation sa ano na to. Bagamat ito pa, one last observation na gusto kong ipamahagi, yung kabagalan ngayon. Masyado siyang mabagal. Kung kahapon aabot ng 200 ang forms being distributed, filled up, and being entertained by the machine, ngayon pinakamataas ang 50. I mean in Bungaw. And I have been receiving call from Mayor of Tandubas, ex-Mayor of Simonol, Barangay Chairman in Bungaw, that nairita sila, nainis ang mga tao. Ang tagal-tagal nilang nagline, hindi na nananghalian. Tapos 50 lang ang na-accommodate ng EO diyan dito sa araw na ito. So, ito yung aking observation ngayong araw na to, na medyo mabagal. Hindi ko lang alam, baka itong kabagalan ito talagang dito na nga sinasala ang mga tao na mag-re-register. Alright, so thank you very much para po sa Vera Files. This is Babylin Cano Omar. Ano bang tawag ko dyan? Nag-uulat.